Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Derp Lance. Shoutout kay Raimundo na yun doon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Proud Fangkon, kasama ang medyo madilim na ilaw sa kulungan, hindi nakita ni Fangkon ang malamig na puot sa mukha ni Fang Biao sa oras na ito. Nakatingin lang siya kay Aaron na nakahandusay sa lupa na may bakas ng nakakapukaw na lamig sa kanyang mga mata. Tila sinasabi niya kay Aaron na kahit dumating ang kanyang ama, hindi iyon ang dahilan kung bakit mailigtas ni Aaron ang kanyang buhay. Sa pagtingin sa mga palatandaan ng matinding labanan sa paligid, hindi may tatago ang pagmamalaki ni Fangkon sa kanyang mukha. Sa tingin ko ang mga kalakal na ito ay nilalaro ng mamamatay tao sa lahat ng dako. Gayunpaman, ang higit na nagpasaya sa kanya ay ang Aaron ay nabubuhay pa pagkatapos ng napakalaking kahihiyan. Kung nahanap mo ang Diyos ng Yelo, ang lahat ay umuunlad patungo sa kung ano ang iniisip mo. Gayunpaman, hindi katulad niya, si Fang Biao ay nakadikit na ang kanyang mga ngipin at napatalon sa galit. Kung dati ay si Fangkon ang pinakamalaking harapan at pagmamalaki ng buhay ng iba, ngayon ay nararamdaman pa ni Fang Biao na mas mabuti pang mangitlog kaysa magkaroon ng gayong suwail na anak. Nakahuli ka ba ng mga tao? Tanong ni Fang Biao, pinipigilan ang kanyang galit. Nang hindi naiintindihan ang kahulugan ng kanyang ama, malayang sumagot si Fangkon, eksakto. Bakit mo hinuhuli ang mga tao? Minamolestya ng batang ito ang mga babae sa publiko, kaya dapat siyang arestuhin, sabi ni Fangkon. May hindi pagkakaunawaan ba? Kahit galit siya, anak niya talaga. Hindi pa rin binitawan ni Fang Biao ang kanyang huling pagkakataon at sinubukang gabayan ang kanyang anak. Ngunit sa mga mata ng mapagmataas na si Fangkon, hindi lamang niya napagtanto ang mabuting hangarin ng kanyang ama, ngunit naramdaman niyang may sinabi si Han Sani sa harap ng kanyang ama, kaya gusto ng kanyang ama na mag-imbestiga. Walang misunderstanding. There are both witness and material evidence, sabi ni Fangkon. Kung mayroong parehong tao at material na ebidensya, maaari mong ilabas ito para sa akin. Nang makitang walang alam ang tanga, bahagyang nagalit din si Fang Biao. Nang marinig ito, sumimangot si Fangkon, hindi ba, ama? Ibig mo bang sabihin na mas gugustuhin mong paniwalaan ang mabahong batang ito kaysa sa sarili mong anak? Sarili mong anak, buti na lang wag mo nang banggitin. Habang binabanggit ko ang mesa ng Race Eta, lalo akong nagagalit. Hindi na ako makapaghintay na hiwalayan ang aking ama-anak na relasyon sa iyo ngayon. Kasama mo pa ba ang anak ko? Ikaw ay isang fucking kontrabida. Naniniwala lang ako sa mga katotohanan, galit na sabi ni Fang Biao. Tama ang tatay mo. Kung may ebidensya ka, ilabas mo. Malamig na sabi ni Chairong na may nakapirming mukha. Guro, maging ang iyong matandang lalaki. Natigilan si Fangkon at tulala. Ano bang nangyayari? Master, malamig na ngumiti ang matandang G. Chai at sinabing may paghamak, huwag kang sumigaw, anak na si Fang. Si Chai ay may malinaw na ulap at hangin sa buong buhay niya. Ang mga walang ginagawa na ulap at ligaw na crane ay matagal nang nakasanayan na mag-isa. Hindi nila kailanman binalak na kumuha ng pangalawang tao, natural, hindi sila kukuha ng mga alagad. At saka, hindi nangangahas si Chai na umakyat sa pamilya Fang, inaanyayahan din niya ang anak na si Fang. Malaya kang makakain, pero huwag kang magsalita ng walang kaparerikan. Pagkasabi nito, medyo nagpaalam si Mr. Chai at tinatamad pa siyang tumingin kay Fangkon. Pagkarinig nito, hindi lang si Fangkon ang tanga, pati si Fang Biao ay tanga. Ano, ibig mo bang sabihin? Ang ibig sabihin nito ay ang apprenticeship trip ni Fangkon. So tapos na. Narinig ko ito, ang balita ay dumating bilang isang bolt mula sa asol sa isang iglap, si Fang Fo ay nahulog mula sa langit sa impyerno, at pagkatapos ay naapakan ng iba.
Master, Mr. Chai, bakit si Fang Kun ay hindi ka panipaniwala, at ang kanyang mataas na espiritu ay naging isang palaisipan na mukha, dahil lamang sa nahuli ko ang asong ito na si Mr. Chai ay sumangot kung siya ay isang asong babae. Ano ka, pero basta habang papabulaanan na sana siya ni Mr. Fang, biglang napasulyap si Mr. Fang sa mga binti ni Aaron nang makita niya ang madilim na bahagi ng kanyang mga binti, hindi niya maiwasang magulat nang bumaba si Fang Biao kasama si Mr. Chai mata, nakita rin niya ang buong katawan sa kanyang mga binti. Kumunot ang noo ni Fang Kun, hindi ko talaga alam kung ano ang ginagawa mo, ngunit nahuli mo lang ang isang babaeng nang-aabuso. Kailangan mo bang magpalaki? Ang taong ito ay ninakaw at banihag ng aking mga tao, ngunit ang kanyang bibig ay kasing tigas ng bakal. Ako ay isang maliit na parusa at isang malaking payo. Gumamit ako ng ilang maliit na parusa, pagkatapos ay pinandilatan ni Fang Kun si Aaron. Hindi alam ng asong babae kung ano ang sinabi niya sa matandang Mr. Chai at sa kanyang ama, kaya nagalit ang dalawang matanda. Kapag nakapasa siya sa antas na ito, gusto kong bayaran mo ang Aaron. Maliit na parusa, nagkatitigan ang matandang Mr. Chai at Fang Biao. Ang iyong mga paa ay kasing itim ng uling. Shaoxing din ang tawag dito. At saka, lahat sila ay matatanda sa mundo ng disyerto. Paanong hindi nila malalaman kung anong klaseng lynching ang ginamit ng lalaking ito kapag nakita nila ang sintomas na ito? Kung ordinaryong tao lang, pero kailangang ilagay ng moldita na ito sa Aaron. Lalong nagalit si Mr. Chai. Gumuhit pa siya ng panunuya mula sa mga sulok ng kanyang bibig at tumingin kay Fang Biao. Galit at balisa din si Fang Biao, ngunit sa isang dulo ay ang kanyang anak, at sa kabilang banda ay ang nakatatandang henerasyon ng Diyos ng Yelo at mundo ng disyerto. Lahat sila ay naghihintay ng kanilang sagot. Okay, nakakahawak ka ng husto, nakakahawak ka ng husto. Malakas na tumanggaw si Fang Biao. Tapos, medyo samandal siya. Sa sumunod na segundo, tumalikod siya at sumampal ng malakas. Ang tunog ng sampal sa mukha ay nagpanteng pa ng tenga ko sa piitan. Dad, sinaktan mo ako. Hinawakan niya ang kanyang sugat at namamagang ka ng mukha, at kakaibang tiningnan ni Fang Kun ang kanyang ama. Mula maliit hanggang malaki, siya ang kinabukasan ng pamilya Fang. Napansin siya ng publiko at inalagaan ng kanyang mga magulang. Sa loob ng maraming taon, pabayaan ang kanyang ama na binugbog ang kanyang sarili, hindi siya nagsalita ni isang salita. Sa kanyang mga salita, siya ang puso ng kanyang ama. Paano siya papayag na maging ama? Ngunit ngayon, hindi lamang siya nagsalita ng mabibigat na salita, ngunit pinalo pa ang kanyang sarili, at ang layunin ay para lamang sa isang walang katuturang tao. Hindi, dapat siya ang sarili niyang kaaway. Sinaktan ka, hindi lang kita papatulan, jijisingan din kita. Galit na umungol si Fang Biao. Sa susunod na segundo, ang kabilang kamay ay umindayog at hamampas pababa. Muling nag-aapoy ang kaliwang mukha ni Fang Kun. Ang ilang mga katulong sa likod ni Fang Kun ay mukhang tanga. Hindi pa nila nakitang ganito ang Panginoon ng bahay, lalo pa ang Panginoon ng bahay na ganito sa kanyang binatang Panginoon. Nang siya ay luluhod at makiusap para sa iyong master, si Fang Biao ay biglang uminom ng malamig. Halika, oo. Kahit anong parusa ang ginamit ni Young Master Fang sa kanya sa kulungan, magagamit mo siya. Tandaan mo, doble yan. Pagkatapos nito, tumayo si Fang Biao sa kanyang likuran at bahagyang tumangala, hindi lamang pinipigilan ang kalungkutan, ngunit ayaw ding makita si Fang Kun, upang maiwasan ang higit na galit. Nang marinig ito, natigilan si Fang Kun. Pumunta siya sa likod ni Fang Biao at hindi makapaniwalang sumigaw, "Tatay! Ano ang pinagsasabi mo? Anak mo ako." Ilang utusan din ang hindi ng ahas na magsimula, tumayo sila sa tabi ni Fang Biao na mukhang nahihiya at naghihintay na magbago ang isip ni Fang Biao. Ngunit hindi na bumalik si Fang Biao. Malamig lang siyang sumigaw, "Bakit? Walang kwenta ba ang tenga mo? Hindi mo ba ako naririnig?" Ilang katulong ang hindi ng ahas na magpabeya pa. Nagmadali silang pumunta sa tabi ni Fang Kun at ibinaba siya. Nang makita ang desisyon ng kanyang ama, si Fang Kun ay lubos na nataranta. Tiningnan niya si Han Sanchen na nakahiga sa lupa at mahinahong tumingin sa kanya. Halos magalit siya. "Fang Biao, baliw ka ba? Ang lason ng tigre ay hindi kumakain ng mga bata. Gusto mo pang ang patayin ang sarili mong anak? Karapat-dapat ka ba sa namatay kong ina?"
Mariing ipinikit ni Fang Biao ang kanyang mga mata, ipinanganak niya si Xia Kun dahil lang namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa, kaya't hindi masyadong may larawan ang kanyang hindi pangkaraniwang pagmamahal sa nag-iisang anak na lalaki na may isang uri ng layaw, pero saan niya gusto, ang indulhensya na ito ang nagbunsod sa kanya sa napakalaking kapahamakan ngayon, bilang ama, pinahahalagahan niya ang kanyang anak, ngunit, sa kabilang buhay, ginagawa namin ang pagkakaibigan ng mag-ama, drag on, napabuntong hininga si Fang Biao, sa sandaling bumagsak ang boses, natakot si Fang Kun, at maraming mga katulong ang hindi nang ahas na magsalita pa, kinaladkad nila si Fang Kun patungo sa bulok na kulungan sa tabi niya. Paano nangyari ito? Tinitigan ni Fang Kun si Han Sanchen sa harap niya at hindi kapani-pani walang hinayla palayo ng dahan-dahan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa mahabang paghinga, bahagyang lumingon si Fang Biao at tumingin kay Fang Kun, na palayo ng papalayo. Ang kanyang mga mata ay hindi lamang nag-aatubili na sumuko, ngunit mas walang magawa. Diyos ng yelo, naparusahan na ang masamang anak. Kung nakakaramdam ka pa rin ng kawalang kasiyahan, handa si Fang na maparusahan para sa masamang anak. Tomorrow's child's wedding is a great event for the Fang family. Why do you have to do some bloody white things at this time? Marahan na ngumiti si Aaron at saka dahan-daang tumayo, sa tingin ko. Alalahanin ang dobleng parusa ng maaga at ibalik ito kapag nagpakasal siya o kapag masama ang pakiramdam ko, paano naman? Puno ng gulat ang mga mata ni Fang Biao nang marinig niya ang mga salita ni Han Sangki. Paano niya aasahan na magsasalita si Han Sangki ng napakahusay? Higit sa lahat, ang kondisyong ito ay kapaki-pakinabang sa ibang pamilya. Bahagyang kumunot ang noo ng matandang Mr. Chai at kakaibang tumingin kay Han Sangki. Bagamat bata pa ang lalaking nasa harapan niya, halatang hindi niya mahulaan sandali ang matandang Jiang Ho. Nakakailang Jing, yun. Oh, sadya niyang pinapaboren ang pamilya Fang. Hindi niya alam ang sagot sa tanong na ito, ngunit para sa relo ng kabilang panig, ang sagot ay napakalinaw. Kung hindi niya pinapaboren ang pamilya Fang, paano gagawing maliit ng Ice God Old Man ang isang malaking bagay? Sa pag-iisip nito, bahagyang yumuko ang relo na Fang at tumingin ng 90 degrees, si Fang Biao ay kumakatawan sa kontrabida. Salamat, Diyos ng yelo. Pagkatapos ng piging sa kasal, kailangang personal na kunin ni Fang Biao ang kontrabida upang humingi ng tawad. Ngumiti si Aaron, tumango, tumayo ng dahan-dahan at lumabas ng selda. Kung tatanungin si Fang Kun, huwag nang magsabi pa. Bukod dito, kakaunti ang mga ganoong lugar upang maiwasan ang pagkasira ng ilang masamang birtod. Sa mga salitang ito, dahan-daang naglakad si Aaron patungo sa tarangkahan ng bilangguan. Nang makitang malayang nakalakad si Aaron, naaninag ito ni Fang Biao at Chai Rong sa oras na ito at hindi nila maiwasang mapatingin sa isa't isa. Hindi ba siya nagdusa sa parusa ng yelo at apoy? Ang parusa ng yelo at apoy ay gumana ng dahan-dahan at hindi nagpakita sa oras na ito. Ang parusa ay sinunog ang kanyang mga paa ng ganoon, at siya ay parang wala, mapahamak siya. Ano pa ang hinihintay mo? Hindi ka ba nagmamadaling iligtas ang iyong masamang anak? Gayon din, Fang Biao, magmadali kang umatras sa miasma. Sabi ni Chai Rong, at nagmamadaling sumunod sa mga yapak ni Aaron at lumabas ng kulungan. Bawiin mo. Pagtingin sa likod ni Mr. Chai, tila sinagot siya ni Fang Biao at pinaalalahanan ang sarili. Ano ang silbi ng pag-iingat sa sirang lugar na ito? Halos galitin niya si Ice God at saktan ang buong pamilya Fang. Pabayaan Ice God ay hindi masaya. Ngayon ay ang kanyang sarili at siya ay nakakaramdam ng sakit na manatili sa sirang lugar na ito. Gayunpaman, ang mukha ni Fang Biao ay lubhang marangal nang maisip niya ang Ice God's intention to favor himself at this time gayunpaman, siya ay napuno ng isang malabong ngiti. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa kulungan upang iligtas ang kanyang anak. Sa labas ng kulungan, ang matandang Mr. naabutan ni Chai ang Aaron. Pagkatapos ng kaunting pagsaludo, hindi niya ito binati ng maayos, kaya nasa panganib ang Aaron. Matagal nang naghihintay si Pangolin sa labas. Nakakatuwang makita ang matandang Mr. Chai na nakikipag-usap sa Aaron. Sa wakas, ang matandang Mr. Chai ay magalang na nagpaalam sa Aaron duty, nagmadali ang mga paninda. Okay, Aaron, paano ka napasok ng iba, so paano ka nila pinalabas? Nga pala,
Nasaan ang asong iyon? Damo, don't let me see him. Kailangan kong punatin ang balat niya. Ngumiti si Aaron at umiling at sinabing, sa sandaling maliwanag, na, iba na ang magiging lalaking ikakasal, kung matalo mo ang nobyo ng iba sa bisperas ng kasal, hindi ka natatakot na ang nobya ay maghiganti sa iyo. Shit, listen to what you mean. Don't you let that bitch go. Sobrang sama ng loob ko pag naiisip ko ang yabang niya. Ngumiti ng malumanay si Aaron. Sa katunayan, hindi rin siya masaya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit handa siyang huwag ituloy si Fang Kun sa ngayon ay dahil ayaw niyang makipag-away sa pamilya Fang. Kung tutusin, kailangan niyang umasa sa kanila tungkol sa flower boat. Sa makatuwid, ayaw gawin ito ng Aaron. Pangalawa, sa katunayan, ito ang pinakamahalaga. Sa totoo lang, ngayon ay talagang inaabangan ng Aaron ang bukas ng taong ito at bibigyan niya ang kanyang sarili ng pahintulot. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!